Nagkalat ang kaldero at kawali. Sa maliit na kusina ni Mika, ang usok mula sa pritong isda ay kumakapit sa kanyang buhok at damit. Hindi pa nga sumisikat ang araw, pero pakiramdam niya, ubos na ang kanyang lakas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng pagtingin sa lumang cellphone na nasa counter. Ang mensahe mula sa landlord, muling nagpapaalala sa nalalapit na bayarin sa upa. Ang pikit matang pagod niya ay lalong bumigat. Ilang araw na siyang walang sapat na tulog, halos gabi-gabi ay naghahatid siya ng food delivery matapos ang 8 oras na trabaho sa fast food chain sa Quezon City. Lahat ng ito ay para sa pangarap ng kanyang kapatid na si Carlo, ang maging isang inhinyero. Ito rin ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Ang pagod, ang hirap, at ang paminsan-minsang pananakit ng likod. Mahalaga ang kinabukasan ni Carlo. Mas mahalaga kaysa sa anumang ginhawa na maaari niyang hilingin. Pero ang biglaang paglipat ng kanyang roommate ay nagpahirap sa lahat, lalo na sa pananalapi. Kailangan niya ng kapalit kaagad. Hindi niya inasahan ang isang lalaki. Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, isang malakas na katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Nakasimangot si Mika nang buksan niya ito, handang harapin ang kung sino mang nang istorbo. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang matangkad, medyo moreno, at may ngiti sa labi na halos makalimutan niya ang kanyang pagod. May dala itong isang malaking bagahe at backpack. "Magandang umaga po. Ako po si Kenji, yung bagong magiging roommate niyo po." Bati nito. Ang boses ay kalmado at magalang. "Pasensya na po kung maaga akong dumating." Hindi agad nakasagot si Mika. Nasanay siyang makita ang mga lalaki bilang mga mapagsamantala, bilang mga dagdag pasanin. Ang huli niyang naging kasintahan na mayaman pa man din ay iniwan lang siya sa ere at nagkaroon siya ng malaking utang dahil sa maling pangako. Kaya naman, lalong nagtayo siya ng pader sa puso. Ano pat ang hitsura nitong si Kenji ay parang direktang galing sa isang Korean drama na lalo lang nagpakaba sa kanya. Ang mga tulad nito ang mas delikado, ang mga may gintong kutsara na hindi marunong pahalagahan ang hirap ng iba. Ngunit, desperado siya sa pera. Pasok! Maikling tugon niya. Sabay tabing para makadaan si Kenji. Pumasok si Kenji. Inilapag ang kanyang mga gamit sa isang sulok ng sala. Agad nitong inilibot ang tingin sa maliit na espasyo, ngunit walang bahid ng pagdismaya sa kanyang mukha. Sa halip, isang ngiti ang muling sumilay, mas malawak kaysa kanina. "Salamat po, Mika," sabi niya, gamit ang pangalan nito na binasa niya marahil sa listahan ng contract. "Masisiyahan po ako dito." Mika rolled her eyes internally. "Sige, ang kwarto mo, yung sa dulo. Ayusin mo na lang dyan." Sa sumunod daw na mga araw, pinatunayan ni Kenji na hindi nga ito ordinaryong kasama sa bahay. Naglinis, nagluto, at mas masarap pa sa lutong bahay ni Mika. Hindi rin ito nagpapabayad sa share nito sa groceries at mas inuuna pa ang magbayad. Minsan, nahuli ni Mika na inaayos nito ang sirang gripo sa banyo. Kahit hindi naman niya ipinagawa, mukha itong anghel na nahulog mula sa langit at iyon ang mas nagpakaba kay Mika. Walang perpekto, Mika. Huwag kang magpapalin lang sa mga ngiti at kabaitan. May kapalit lahat yan, paalala niya sa sarili habang nagmamasid kay Kenji na tila walang kapaguran na inaayos ang nakahandusay na halaman sa kanilang balkonahe. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mika, matapos ang mahabang shift, narinig niya ang tunog ng gitara mula sa kwarto ni Kenji. Isang malungkot, ngunit magandang melodiya ang umalingaw-ngaw na parang ikinukwento ang isang malalim na lihim. Nagulat si Mika, hindi niya akalaing magaling pala itong tumugtog. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang pagod at napakinggan lang ang musika. May isang bahagi sa puso niya na tila bumukas, nagtatanong kung ano pa ang mga lihim ng taong ito. Isang beses, habang nag-aabot ng kape si Mika kay Kenji na nagbabasa ng libro sa sala,
Napansin niya ang isang bahagi ng kamay nito. Sa ilalim ng simpleng relo, nakasilip ang isang mamahaling relo, ang uri ng relo na makikita sa mga magazine ng mayayaman. Agad itong tinakpan ni Kenji ng kanyang long-sleeved shirt pero hindi ito nakalampas sa matalas na mata ni Mika. Nagkunwari siyang walang nakita. May tinatago nga talaga siya, sabi niya sa sarili, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ang kaba niya ay napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Gabi na. Tahimik na ang lahat, maliban sa mahihinang tunog ng aircon. Hindi makatulog si Mika. Nag-iisip tungkol sa mga utang at sa tuition ni Carlo. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang papalabas sa kwarto, narinig niya ang mahihinang boses ni Kenji mula sa kanyang silid. Nagsasalita ito sa cellphone. Yes, Sir Kenneth? Kumunot ang noo ni Mika. Sir Kenneth, I understand, Attorney Reyes. Kailangan kong bumalik bukas. Pero, huwag niyo munang galawin ang yun. Kailangan ko pa ng oras. Hindi pa ako handa. Ang boses ni Kenji ay iba. Mas malalim. Mas may awtoridad. Hindi ito ang Kenji na nakikita niya araw-araw. Nagkatinginan sila ni Mika, may gulat sa mga mata, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kenji. Agad na binaba ni Kenji ang telepono. Pero huli na. Naririnig na ni Mika. Ang tingin ni Kenji ay nagulat. At sa likod ng gulat na yon, may bahid ng takot. May problema ba, Kenji? Tanong ni Mika. Ang puso ay kumakabog. Sino ang kausap mo? At bakit? Bakit, Sir Kenneth? Nanlamig si Kenji. Ang pinakamalaking takot niya, unti-unting nabubunyag. Nanlamig si Kenji. Ang biglang pagbukas ng pinto ni Mika at ang kanyang mga tanong ay parang kidlat na tumama sa kanya. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito at alam niyang hindi na niya maikukubli ang lahat ng ganoon kadali. Ngunit paano niya sasabihin sa babaeng nagsimula niyang mahalin ang isang katotohanang tiyak na magpapalayo sa kanya? Mika, simula niya, ngunit hindi niya alam kung paano idudugtong ang mga salita. Ang kanyang isip ay nagmamadali, naghahanap ng anumang rason, anumang palusot. Tiningnan siya ni Mika, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Totoo nga, may tinatago ka, di ba? Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bahid ng sakit. Ito ang sakit na nakita na niya noon sa mga mata ni Mika. Ang sakit mula sa mga nakaraang pagtataksil at yun ang ayaw niyang mangyari. Nagpasya si Kenji na hindi pa ito ang tamang panahon para sa buong katotohanan. Mika, hindi sa ayaw kong sabihin sa'yo, pero medyo komplikado. May problema lang sa trabaho. Maling desisyon, alam niya. Pero pakiramdam niya, kailangan niyang protektahan si Mika at ang sarili niya. Umalis si Mika nang walang kibo, bumalik sa kanyang kwarto. Narinig ni Kenji ang mahinang pagsara ng pinto at naramdaman niya ang bigat ng pagkabigo sa kanyang dibdib. Isang malaking pagkakamali ang hindi niya pagsasabi ng totoo. Pero paano? Paano niya sasabihin sa isang Mika Soriano na nagtatrabaho ng halos walang pahinga para sa kanyang pamilya na siya, si Kenji, ay si Kenneth Del Rosario, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Ang kanyang pagtakas mula sa kanyang tunay na buhay ay nagsimula nang maramdaman niyang unti-unti siyang kinakain ng mga inaasahan ng kanyang pamilya. Nagsimula siya bilang isang chef, puno ng pangarap na makapagtayo ng sariling restaurant na puno ng pagmamahal sa pagkain. Ngunit ang lahat ng iyon ay pinatay ng kanyang inang si Doña Celestina. Para kay Doña Celestina, ang pagiging chef ay hindi angkop sa isang Del Rosario. Ang tanging layunin ay ang pamamahala ng kumpanya at ang kasal kay Alisa Vergara, ang anak ng isang maimpluwensyang pamilya na makapagpapalakas sa kanilang imperyo. Ngunit ang lahat ng yun ay nagbago nang makita niya si Mika. Ang simpleng ngiti ni Mika habang naghahanda ng kanyang pagkain sa umaga.
Ang determinasyon nito habang nagbabasa ng mga libro ng kanyang kapatid, ang init ng bawat sulyap at pag-aalala. Ito ang mga bagay na matagal na niyang hindi nakita sa kanyang sariling mundo. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa apartment galing sa isa sa kanyang meeting, na ang ibig sabihin ay palihim na pag-asikaso ng mga obligasyon sa kumpanya, naririnig niya ang boses ni Mika mula sa loob. Bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Oo nga, Carlo. Kailangan nating bayaran yung utang sa eskwelahan. Sige, mag-overtime ako bukas. Hayaan mo na, yung dati. Matagal na yon. Basta ikaw, mag-aral ka lang mabuti. Ayoko nang maulit yung dati, yung pakiramdam na niloko ako. Napatigil si Kenji. Ang sakit sa boses ni Mika ay nagbigay sa kanya ng ideya. Niloko? Marahan niyang sinara ang pinto, hindi para makinig, kundi para hindi makadagdag sa bigat na nararamdaman ni Mika. Doon niya naintindihan ang pagiging mailap at ang pagtatayo ng pader ni Mika. Hindi ito simpleng pag-iingat, kundi isang malalim na sugat mula sa nakaraan. Ang ideya na siya, na mayaman din, ay magsisinungaling sa kanya, ay lalong nagpakaba kay Kenji. Natatakot siyang maging sanhi ng isa pang sugat sa puso ni Mika. Naramdaman ni Kenji ang pagkabigo sa kanyang sarili. Gusto niyang sabihin kay Mika na siya ang mag-aalaga rito, na hindi siya tulad ng dati. Pero paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung ang pagiging si Kenneth Del Rosario ang magpapalayo kay Mika? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Kenji. Si Doña Celestina. Napabuntong hininga siya. Wala siyang kawala. Hello, Ma. Ang kanyang boses ay agad bumalik sa formal na tono. Kenji, kailangan mong umuwi bukas. May importanteng dinner tayo kasama ang pamilya Vergara. Kailangan mong naroroon. Ang boses ng kanyang ina ay matigas, puno ng awtoridad. At ano na ang nangyayari sa'yo? Nasaan ka ba? Puro ka na lang pagtatago. Ma, may kailangan lang akong tapusin dito. Hindi ako makakauwi bukas. Pilit niyang tanggihan. Huwag kang magkukunwari, Kenji. Alam kong may babae ka dyan. Hindi ko yan palalampasin. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo sa buhay at ang tungkulin mo sa ating pamilya. Naramdaman ni Kenji ang galit na umuusbong. Tungkulin. Bakit ba ang kanyang buhay ay laging may tungkulin sa ibang tao? Ma, please. Buhay ko to. Hindi. Ang buhay mo ay konektado sa pangalan ng Del Rosario. Huwag kang gagawa ng ikasisira ng pangalan natin. Umuwi ka bukas. Kung hindi, ako mismo ang pupunta dyan para hatakin ka pauwi. Ang banta ng kanyang ina ay hindi biro. Alam niya iyon. Nagtapos ang tawag ng walang pagpapatuloy. Natahimik si Kenji, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit pakiramdam niya, siya lang ang nag-iisa. Gusto niyang manatili kay Mika sa simpleng buhay na kasama niya, pero alam niyang hindi niya maiiwasan ang kanyang ina. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi pa niya kayang sabihin ang totoo kay Mika. Kinaumagahan, ginawa ni Kenji ang lahat para makabawi sa Mika. Naghanda siya ng isang masarap na almusal, sinigang na may prito, ang paborito nito. Inilagay niya sa dining table, naghihintay kay Mika. Lumabas si Mika, ngunit may bakas pa rin ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ginawa mo to? Tanong niya. Medyo gulat. Oo, para makabawi ako. Gusto kong malaman mo na importante ka sa akin, Mika. Ang mga salita ay lumabas ng may buong pagmamahal. Ngumiti si Mika, isang maikling ngiti, ngunit may kalungkutan. Salamat, Kenji, pero huwag kang masyadong bumawi. May mga bagay na mahirap nang ibalik. Ang mga salita ni Mika ay tumagos sa puso ni Kenji. Alam niyang pinatutungkulan nito ang nakaraan nito at posibleng ang kasinungalingan niya. Habang nag-aayos si Mika ng gamit sa kanyang backpack para pumasok sa trabaho, nakita ni Kenji ang kanyang sling bag na nakabukas. May larawan si Carlos sa loob. Isang simpleng larawan
ngunit nagpapakita ng pagmamahal ng isang ate. Naramdaman ni Kenji ang init sa kanyang dibdib. Kailangan niyang protektahan si Mika. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa pagmamahal nito. Sa gabi, naabutan ni Kenji si Mika na nakatulog sa sopa, nakasandal sa lamesa habang nagbabasa ng libro. Ang ilaw sa sala ay mahina at ang kanyang mukha ay payapa. Lumapit si Kenji, marahang kinuha ang libro at inilagay sa tabi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinumutan si Mika. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Kailangan kong sabihin ang totoo sa iyo, Mika. Pero hindi pa ngayon. Hahanap ako ng tamang oras, ng tamang paraan. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang desisyon na yon ay maaaring maging simula ng mas malaking problema. Sa mga sumunod na araw, tila mas naging maluwag ang dibdib ni Mika. Ang almusal na inihanda ni Kenji ay nagpatunaw ng kaunting yelo sa kanyang puso. Kahit pa hindi nawala ang pagdududa sa kanyang likod-isip. Mas marami silang oras na magkasama at sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang koneksyon nila. Ang pagiging tahimik at masipag ni Kenji, ang pagiging maalaga nito, ay unti-unting nagpababa sa mga pader na itinayo ni Mika. Nagsisimula siyang magtiwala kahit konti. Isang hapon, niyaya siya ni Kenji na maglakad-lakad sa parke pagkatapos ng trabaho. Sa halip na mag-taxi o mag-grab, nag-jeep sila, katulad ng mga ordinaryong tao. Nagtawanan sila habang nagkwentuhan tungkol sa mga makukulit na pasahero at sa mga karanasan sa trabaho. Nag-share sila ng fishball at kwek-kwek sa isang tabi habang pinagmamasdan ang mga naglalarong bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mika ang kagaanan na matagal na niyang hinahanap. Ang sarap dito, no? Sabi ni Mika, nakatingin sa malawak na espasyo. Simple lang, pero nakakawala ng pagod. Ngumiti si Kenji. Oo nga, mas gusto ko rin ang ganito. Sumulyap ito sa kanya, at sa mga mata niya, nakita ni Mika ang isang kakaibang pagkinang. Malalim, tapat. Gusto ko ang pagiging simple mo, Mika. Ang pagiging totoo mo. Naramdaman ni Mika ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng papuri, lalo na mula sa isang Kenji na tila may lihim na pinanggalingan. Ikaw din, pabulong niyang sabi. Kahit pa may tinatago ka. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Isang kotse ang huminto sa malapit, isang mamahaling itim na sedan. Bumukas ang pinto at bumaba si Alisa Vergara, ang babaeng nakita niya sa fast food chain. Ngayon, mas marangya ang suot nito at ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Kenji, may date ka pala? Bati ni Alisa, ang kanyang tingin ay matalim na bumaling kay Mika. At dito pa talaga? Akala ko ba importante ang image ng Del Rosario? Naramdaman ni Kenji ang pagigting ng kanyang balikat. Agad siyang tumayo, hinawakan ang kamay ni Mika na tila nagbibigay assurance. Alisa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Kenji ay may bahid ng galit na ngayon lang narinig ni Mika. Ngumiti si Alisa ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko lang na may bagong kaibigan ka raw. Gusto ko lang kumpirmahin. Baka kasi nalilimutan mo na ang posisyon mo at ang responsibilidad mo sa pamilya. Tiningnan niya si Mika mula ulo hanggang paa na parang isang basura. At sa'yo, Miss? Mika, di ba? Sana alam mo ang limitasyon mo. Ang mga tulad ni Kenji, hindi para sa tulad mo. May nakalaan na sa kanya. Hinapit ni Mika ang kanyang kamay. Handa nang sumagot. Ngunit mas mabilis si Kenji. Alisa, tama na. Walang kinalaman si Mika dito. Matigas na sabi ni Kenji, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Mika. Si Mika ang gusto ko, hindi ikaw, at hindi ang pamilya na pinipilit mo sa akin. Nagulat si Mika sa sinabi ni Kenji. Isang iglap na wala ang lahat ng pagdududa niya. Ang init ng kamay ni Kenji, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tunay ito.
Ngunit ang takot ay agad sumunod. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na gulo. Nanlaki ang mga mata ni Alisa sa galit. Talaga? Tingnan natin, Kenji. Hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya Del Rosario, hindi basta-basta mapapahiya. Umikot ito at pumasok sa kotse na umalis ng mabilis, nag-iwan ng alikabok. Niyakap ni Kenji si Mika, mahigpit, na parang ayaw niya itong pakawalan. Sorry Mika, hindi ko gustong mangyari to. Pero gusto kong malaman mo, seryoso ako sa'yo. Gusto ni Mika na maniwala. Gustong gusto. Ngunit ang banta ni Alisa at ang tinig ng kanyang nakaraan ay nagpataas muli ng kanyang pag-aalinlangan. Hanggang kailan mo kayang ipagtanggol ang isang relasyon na binabalot ng kasinungalingan at sikreto? Pagbalik nila sa apartment, tila may kakaibang tensyon sa hangin. Huminga ng malalim si Kenji at nagsalita. Mika, may kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang tumunog ang cellphone ni Kenji, si Doña Celestina. Ngunit sa pagkakataong ito, nilakasan niya ang boses niya, kaya't rinig ni Mika ang bawat salita. Kenji, ano ang pinagagawa mo? Nakakahiya ka. Akala ko ba, pinapunta ko si Attorney Reyes para kausapin ka? At ngayon, may balita ako na nakita ka na naman kasama ang babaeng yan sa parke. Hindi ka na nahiya sa pangalan ng Del Rosario? Matigas at puno ng galit ang boses ni Doña Celestina. Namutla si Kenji. Matigilan niyo na to. Si Mika ang gusto ko. Hindi ako magpapakasal kay Alisa. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Umuwi ka dito. Ngayon na. O ako mismo ang kukuha sa'yo at ipapakita ko sa babaeng yan kung sino ka talaga at kung gaano siya kaliit sa mundo mo. Ang boses ni Doña Celestina ay nagbabanta, puno ng kapangyarihan. Hindi nakapagsalita si Mika. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Del Rosario, kapangyarihan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Ibinaba ni Kenji ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hinarap niya si Mika, puno ng pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Mika, please, hayaan mong magpaliwanag ako. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mika, biglang tumunog ang kanyang sariling cellphone. Isang tawag mula sa kanyang manager sa fast food chain. Mika, kailangan mong pumasok bukas para sa emergency meeting. May biglaang inspection mula sa main office at may reklamo tungkol sa inventory. May bahid ng pag-aalala sa boses ng manager. Tiningnan ni Mika si Kenji. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ang inspection na ito, ang reklamo, ito ba ay konektado sa pamilya Del Rosario? Sa biglaang paglitaw ni Alisa, ang lahat ay tila konektado. At si Kenji, na may lihim na hindi masabi, ay bahagi ng gulo na ito. Mika, ako na ang bahala, sabi ni Kenji. Akmang hahawakan ng kanyang kamay. Ngunit umiling si Mika. Huwag na Kenji, kaya ko ang sarili ko. Naglakad siya papunta sa kwarto, iniwan si Kenji na nakatayo, nag-iisa, habang ramdam niya ang lamig ng hangin. Ang bawat hakbang ni Mika, papalayo sa kanya ay parang isang matalim na saksak sa puso ni Kenji. Alam niyang nagsisimula nang bumalik ang pader na unti-unti niyang ginigiba sa pagitan nila. Ang boses ng kanyang ina sa telepono, ang banta ni Alisa, at ang biglaang tawag sa manager ni Mika ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Alam niyang may kinalaman ng kanyang pamilya sa lahat ng ito. Kinabukasan, wala si Mika nang magising si Kenji. May note lang itong iniwan na maaga siyang pumasok sa trabaho. Nagmadali si Kenji. Hindi siya maaaring manatili roon habang alam niyang ginugulo ang buhay ni Mika. Pagdating niya sa kanyang tunay na tahanan, isang malaking mansyon sa Forbes Park, sinalubong siya ng isang seryosong Attorney Reyes. Sir Kenneth, hinihintay na po kayo ni Doña Celestina. Hindi siya masaya. Hindi na nagulat si Kenji. Direktang naglakad siya patungo sa dining room
kung saan naghihintay ang kanyang ina at si Alisa na nakaupo sa isang napakahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay matigas, puno ng pagkadismaya. Sa wakas, nagpakita ka rin. Matigas na sabi ni Doña Celestina, hindi man lang siya tiningnan. Maupo ka, may kailangan tayong pag-usapan. Umupo si Kenji sa tapat ni Alisa. Ang pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na haharap sa hukuman. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan, Kenji. Patuloy ni Doña Celestina, marahang inilapag ang kanyang tinidor. Isang simpleng babae lang ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi mo ba naiintindihan ang bigat ng pangalan ng Del Rosario? Ma, si Mika ay hindi isang simpleng babae. Siya ay isang taong may puso, may pangarap. Depensa ni Kenji, ang boses ay naglalaman ng galit. Ngumiti si Alisa, isang mapanuksong na ngiti. Pangarap? Ang pangarap niya ay ang magpayaman gamit ang pangalan mo, Kenji. Hindi mo ba nakita kung paano siya nagmamadaling kuhanin ang atensyon mo? Nainis si Kenji. Huwag mong pagbibintangan si Mika, Alisa. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. Mas kilala. Ilang linggo pa lang kayong magkasama. Samantalang ako, bata pa lang nakakabit na ang pangalan ko sa'yo. Hindi mo ba naalala ang lahat ng pinlano natin? Pagmamanipula ni Alisa. Ang pinlano niyo para sa akin, hindi para sa sarili ko. Sagot ni Kenji, tumitingin sa kanyang ina. Ma, bakit niyo ginugulo ang buhay ni Mika? Ang inspection, ang reklamo sa inventory, alam kong kayo ang may gawa niyan. Tumawa si Doña Celestina. Kung ano man ang nangyayari sa trabaho ng babaeng yan, wala akong alam. Pero kung may problema man siya, siguro dahil sa mga maling desisyon niya sa buhay. Isang babala lang yan, Kenji, na hindi siya karapat-dapat na makasama sa ating mundo. Ma, hindi tama yan. Galit na tumayo si Kenji. Maupo ka, Kenji. Galit na sigaw ni Doña Celestina. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya dahil sa isang babae na hindi naman karapat-dapat. Kung hindi ka mag-iisip ng matino, ako ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Nang tuluyan, naramdaman ni Kenji ang pamamanhid ng kanyang katawan. Alam niyang seryoso ang kanyang ina. At alam din niyang may kakayahan itong gawin ang lahat ng banta niya. Nang gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod na pagtatalo sa kanyang ina, nagkulong si Kenji sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan si Mika, ipadala ang mga mensahe ng paghingi ng tawad, ng pagpapaliwanag, ngunit walang sagot. Parang lumulubog siya sa isang malalim na balon at hindi niya alam kung paano umahon. Naalala niya ang kanyang kabataan, kung paano siya pinilit ng kanyang ina na mag-aral ng business management sa halip na culinary arts, kung paano niya kailangang itago ang kanyang pagmamahal sa pagluluto, ang kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na kafe. Ang kanyang buhay ay puno ng mga dapat at kailangan na itinakda ng kanyang ina at ngayon, narito na naman siya sa sitwasyong yon. Ngunit ngayon, may isang Mika na nakasalalay. Kinabukasan, habang nag-iisa si Kenji sa kanyang opisina sa kumpanya, may isang envelope na inilapag sa kanyang mesa ng kanyang personal assistant. Galing po sa isang anonymous sender. Sir, binuksan ni Kenji ang envelope. Sa loob, may isang larawan. Si Mika, nakaupo sa isang sulok ng fast food chain, mukhang pagod at malungkot, hawak ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng larawan, may caption na nakasulat sa hindi kilalang kamay. Ang mga nagpapanggap na simple, madalas ang pinakamagaling manguto. Hindi ka ba nagsawa sa mga naghahabol sa kayamanan mo, Sir Kenneth? Nanggigil si Kenji. Ito ay gawa ni Alisa o ng kanyang ina. Gusto nilang pahirapan si Mika at ipaalam sa kanya na ang lahat ng pagpapanggap ay may katapusan. Ang galit ay lalong umakyat sa kanyang ulo. Ngayon, hindi na lang siya ang nakasalalay, kundi pati na rin ang dignidad ni Mika. Hindi niya hahayaang sirain nila ang buhay ng babaeng mahal niya. Ngunit ang tanong ay,
Paano? Paano niya ipagtatanggol si Mika mula sa kanyang sariling pamilya? Ang larawan ni Kenji na umaalis sa kanyang apartment sakay ng mamahaling kotse, kasabay ng mapanuksong ng ngiti ni Alisa sa malayo, ay tila isang nakaukit na sugat sa isip ni Mika. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas masakit, ang pagtatago ni Kenji o ang katotohanang siya ay naging bahagi ng isang laro na wala siyang alam. Ang tawag mula sa kanyang manager tungkol sa emergency meeting at inventory ay lalong nagpakaba sa kanya. Nararamdaman niya ang an-anino ng isang masamang mangyayari. Pagdating niya sa fast food chain kinabukasan, isang seryosong aura ang sumalubong sa kanya. Ang mga kasamahan niya ay nagbubulungan at ang kanyang manager ay nakaupo sa opisina na may malalim na kunot sa noo. Mika, may problema tayo? Simula ng kanyang manager, si Aling Tess. Nang makaupo sila, may report mula sa main office na may nawawalang stock sa inventory ng fries at chicken sa loob ng 2 linggo. Hindi lang yan, may mga inspection din na hindi natin naipasa kamakailan. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Nawawalang stock? Paano nangyari yan, Aling Tess? Alam nating mahigpit tayo sa inventory. Alam niya na tapat sila sa trabaho at hindi kailanman nawawalan ng stock. Iyan nga ang problema. Ayon sa report, may mga inconsistencies sa mga dokumento. At ang masama pa, may mga lumabas na article sa social media tungkol sa branch natin. Sinasabi na may mga under the table na gawain daw tayo at binabanggit pa ang pangalan mo bilang manager. Naramdaman ni Mika ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Social media? Under the table? Ang mga salitang ito ay pamilyar. Ito ang mga salitang ginagamit noon ng kanyang ex-boyfriend para siraan siya nang iwanan siya nito. Alam niya, ito ay gawa ng kanyang mga kaaway. Ngunit bakit? Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Araw-araw, may bagong problema. May nawawalang stock. May biglaang pagpalpak ng mga appliances at may mga customer na nagrereklamo kahit walang dahilan. Pakiramdam ni Mika, may isang malaking kamay na gumugulo sa kanyang buhay at alam niya kung kanino nanggagaling ang kamay na yon. Bumalik si Kenji sa apartment matapos ang ilang araw, ngunit hindi na ito ang Kenji na nakilala niya. Payat na ito, may malalim na eye bags at ang kanyang mga mata ay tila may dalang mabigat na pasan. Mayroong isang pader sa pagitan nila na mas mataas kaysa dati. Mika, kumusta ka? Tanong ni Kenji. Ang boses ay mahina. Okay lang ako. Maikling tugon ni Mika. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Ayaw niyang magtiwala muli. May problema ka ba sa trabaho? Tanong ni Kenji, halatang nag-aalala. Tiningnan siya ni Mika. Bakit alam mo ba? Hindi nakasagot si Kenji, yumuko lang ito. Ang kanyang katahimikan ay nagpatunay sa lahat ng hinala ni Mika. Tinatago mo na naman, di ba? Ang boses ni Mika ay lumabas ng may sakit. Sino ka ba talaga, Kenji? Sino ka talaga? At bakit ang buhay ko ay nagugulo dahil sa'yo? Mika, hindi ko yan ginusto. Ginagawa ko ang lahat para protektan ka. Pakiusap ni Kenji. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng fast food chain. Mula rito ay lumabas si Alisa na may kasamang 2 lalaki na halatang bodyguard. Dire-diretso itong pumasok sa loob. Oh, narito ka pala, Mika. Bati ni Alisa. Ang kanyang boses ay malakas, sapat para marinig ng mga customer at crew. Nabalitaan ko ang mga problema mo dito. Siguro, magandang pagkakataon na para iwanan mo ang lugar na to. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa mundo ni Kenji. Walang karapatan kang sabihan ako ng ganyan. Galit na sabi ni Mika. Karapatan? Ako ang may karapatan. Ako ang magiging asawa ni Kenji. At sa mundo namin, hindi kasama ang mga tulad mo. Ang mga tulad mo, dapat alam ang lugar ninyo. Mapagsamantala.
Idinagdag pa ni Alisa. May ngisi sa labi. May kinuha itong isang litrato at ipinakita sa kanya. Isang litrato ni Kenji at Alisa na magkasama sa isang social event na mukhang napaka-intimate. Hindi ka na ba nasanay sa mga kasinungalingan ng mga mayayaman, Mika? Ginamit ka lang niya. Ang mga salita ni Alisa ay parang lason na unti-unting kumalat sa katawan ni Mika. Ang nakaraan, ang sakit ng pagiging niloko, ang lahat ay bumalik. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Umalis ka na, Alisa!" Sigaw ni Kenji, nakakapasok lang sa loob, matapos siyang makasunod kay Mika. Tumingin si Alisa kay Kenji at pagkatapos ay kay Mika. Aba, nagtatanggol pa? Sayang. Akala ko, mas matalino ka, Mika. Pero mukhang tama nga sila, madali kang maloko. Hindi na nakayanan ni Mika. Tumalikod siya, ayaw nang makita ang mukha ni Alisa. Ayaw nang marinig ang mga salita nito. Gusto niyang tumakbo, lumayo sa lahat ng ito. "Mika, hintay!" Habol ni Kenji. Pero patuloy na naglakad si Mika. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Naglakad siya patungo sa bodega. Kailangan niya ng katahimikan. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa bodega, biglang may humawak sa kanyang braso. Nagulat si Mika at napalingon. Isang lalaki, nakasuot ng itim na hoodie, ang bumungad sa kanya. Hindi niya nakita ang mukha nito. Anong ginagawa mo?" Tanong ni Mika, kinakabahan. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, marahas nitong sinunggaban ang kanyang sling bag at hinila siya. Nagulat si Mika at nanlaban. Nagkaroon ng matinding agawan. Sa pagpupumiglas, nadapa si Mika at naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang braso at hita. Subalit kahit sa pagbagsak, nakita niya ang isang bagay na kumislap. Isang maliit, eleganteng bracelet ang nalaglag mula sa kamay ng lalaki habang ito ay tumatakas. Hindi niya naaninag ng husto ang mukha nito dahil sa dilim at sa bilis ng pangyayari. "Tulooong!" Sigaw ni Mika habang pinipilit na bumangon. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Si Aling Tess at si Tatay Rigor, ang gwardiya, ang unang dumating. Nakita nila si Mika na nakaupo sa sahig, namumutla at may galos. "Mika, anong nangyari?" Alalang-alala si Aling Tess. May nagnakaw po," sabi ni Mika habang itinuturo ang direksyon ng tinakbuhan ng lalaki. Ang kanyang sling bag ay wala na. "Naku po," bulong ni Tatay Rigor. Agad na tumakbo para tingnan ang paligid. Ilang sandali pa, dumating si Kenji. Nakakapasok lang sa fast food chain. Nakita niya si Mika na may galos at namumutla at agad itong lumapit. "Mika, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba?" Tanong niya puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Mika, ngunit agad itong inilayo ni Mika. Ang mga mata ni Mika ay puno ng luha, ngunit hindi ito dahil sa sakit ng galos, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil. Naghalo ang emosyon, galit, pagkadismaya, at ang matinding pakiramdam na niloloko siya. Ito na naman. Ginagawa na naman nila akong tanga. "Ayos lang ako," sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan kong umuwi." Dumating ang mga pulis, ngunit wala na silang nakitang bakas ng magnanakaw. Ang tanging ebidensya na mayroon si Mika ay ang maliit na bracelet na kanyang napulot, na ikinuyom niya sa kanyang palad. Hindi niya sigurado kung ano ito, ngunit pamilyar ang disenyo. Sa kanyang isip, tila nakita na niya ito noon. Nang gabing iyon, habang ginagamot ni Mika ang kanyang mga galos sa kanyang kwarto, nakarinig siya ng katok. Si Kenji. "Mika, pwede ba tayong mag-usap?" Ang boses nito ay puno ng pagmamakaawa. "Wala na tayong pag-uusapan, Kenji," sagot ni Mika. Hindi man lang binuksan ang pinto. "Mika, please. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat." "Ano pa ba ang ipapaliwanag mo?" "Na ikaw si Kenneth Del Rosario,
Ang mayaman na CEO na nakikipaglaro sa isang simpleng babaeng tulad ko, na ang ina mo at ang fiancé mo ay gustong sirain ang buhay ko. Akala ko, Kenji, iba ka. Akala ko, totoo ka. Nabasag ang kanyang boses at hindi na niya napigilan ang pagluha. Ang sakit na naramdaman niya noon sa nakaraan ay bumalik. Doble ang tindi. Natahimik si Kenji sa kabilang pinto. Narinig ni Mika ang kanyang buntong hininga. Mika, hindi totoo yan. Yan. Mahal kita. Gusto kong protektahan ka. Ngunit sa puntong yon, hindi na nakikinig si Mika. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa, ng takot, at ng matinding sakit. Ang mga salita ni Alisa, ang mga problema sa trabaho, ang pagtatago ni Kenji, ang lahat ay nagpatunay sa kanyang hinala. Hindi na siya maaaring magtiwala. Narinig ni Mika ang malalim na buntong hininga ni Kenji at pagkatapos ay ang mahihinang yabag papalayo. Alam niyang nawalan na siya ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang minuto, inilabas ni Mika ang bracelet na kanyang napulot. Sa ilaw ng lampara, nakita niya ng mas malinaw ang disenyo nito. Isang manipis na kadena na may maliit na hugis-pusong charm na may inukit na letrang A. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakita na niya ito sa kamay ni Alisa Vergara. Ang pagtuklas na yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Si Alisa, siya ang may pakana ang lahat. Ang galit ay lalong umakyat sa kanyang ulo. Ngunit kasabay ng galit ay ang matinding kalungkutan. Si Kenji, ang lalaking pinagsimulan niyang mahalin, ay may connection sa babaeng gustong sirain ang kanyang buhay. At ang hindi niya pagtitiwala sa kanya ay nagpatunay na mali siya sa kanyang pagpili. Napakasakit na muling maloko. Narinig ni Kenji ang bawat salita ni Mika sa likod ng pintuan. Ang sakit sa boses nito, ang pagdududa, at ang huling salita. Akala ko, totoo ka. Ay parang mga kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pagkatalo. Nawalan siya ng lakas upang sumagot, upang ipaliwanag ang lahat. Sa huling pagkakataon, pilit niyang tinawag ang pangalan ni Mika, ngunit wala nang tugon. Alam niyang nawalan na siya ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang sumigaw, manuntok, gawin ang lahat para maibalik ang tiwala ni Mika. Ngunit anong magagawa niya kung ang mismong ina niya at ang fiancé niya ang gumugulo sa buhay ng babaeng mahal niya? Hindi na niya nakita si Mika kinabukasan. Ang kanyang side ng kwarto ay malinis. Tila hindi kailanman nagkaroon ng roommate. May note lang siyang nakita sa mesa. Umalis na ako. Salamat sa lahat. Walang lagda, walang paliwanag. Pero sapat na yon para malaman niya. Lumabas si Mika sa kanyang buhay. Naramdaman ni Kenji ang matinding sakit sa dibdib. Ang pakiramdam na parang may malaking bahagi ng kanyang sarili ang nawawala. Hindi siya nakapasok sa opisina. Nagkulong lang siya sa apartment. Nag-iisa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang tanging natira sa kanya ay ang alaala ni Mika at ang bracelet na kanyang napulot sa sahig sa bodega na sinabi sa kanya ni Tatay Rigor na nakita nitong nalaglag malapit sa pinangyarihan ng pagnanakaw. Isang maliit, eleganteng bracelet na may inukit na letrang A. Ang bracelet na yon ay pamilyar. Ito ay bracelet na nakita na niya kay Alisa. Ang pagtuklas na yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Alisa, siya nga ang may pakana ng lahat. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding galit. Hindi lang niya ginulo ang buhay ni Mika, kundi pati na rin ang tiwala ni Mika sa kanya. Kinuha ni Kenji ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Attorney Reyes. Kailangan niyang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa insidente sa fast food chain. Kailangan niyang makipag-usap kay Tatay Rigor. Sir Kenneth, may problema ba? Tanong ni Attorney Reyes na halata ang pagtataka sa kanyang boses. Attorney,
Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa pagnanakaw sa fast food chain ng Golden Spoon. Utos ni Kenji, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Ang lahat ng report, statement, CCTV footage, lahat. Pero Sir Kenneth, ayon po sa report, mukhang may kinalaman po si Miss Soriano sa insidente. Sabi ni Attorney Reyes, huwag kang maniwala sa mga report, attorney. Gumawa ka ng sarili mong investigasyon at kailangan ko ng access sa CCTV ng fast food chain. Naramdaman ni Kenji ang lamig sa kanyang boses. Kung sino man ang naglagay ng false evidence, babayaran nila iyon. Nang gabing iyon, dumalaw si Doña Celestina sa apartment ni Kenji. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Kenji, ano ang nangyayari sa'yo? Nagkulong ka lang dito? At ano ang pinag-iimbestigahan mo? May tumatawag sa akin mula sa board na nagtatanong tungkol sa mga utos mo. Ma, kailangan kong malaman ang totoo, sagot ni Kenji. Hindi man lang siya tiningnan. Ang totoo? Ang totoo ay ang babaeng yan. Sinisira ang buhay mo. Ginamit ka lang niya, Kenji. Tingnan mo, umalis na nga siya. Malinaw na senyalis iyon. Hindi, ma. May mas malalim pa rito. At alam kong may kinalaman kayo ni Alisa sa lahat ng ito. Matigas na sabi ni Kenji, tumayo at hinarap ang kanyang ina. Ipinakita niya ang bracelet na may letrang A. Nakita ko ito malapit sa pinangyarihan ng pagnanakaw, ang bracelet ni Alisa. Nagulat si Doña Celestina, ngunit mabilis itong nakabawi. Ano naman ngayon? Pwede namang hiniram niya yan o naiwala niya. Huwag kang magpapadala sa pag-iisip na yan, Kenji. Pinipilit mo lang ang sarili mo na maniwala sa isang kasinungalingan. Kasinungalingan? Ang kasinungalingan ay ang lahat ng pinipilit niyo sa akin, ma. Ang kasinungalingan ay ang pagsira niyo sa buhay ni Mika. Sumigaw si Kenji, hindi na napigilan ng galit. Pinili ko si Mika, ma. At kayo, sinira niyo ang tiwala niya sa akin. Sinira niyo ang lahat. Sinampal ni Doña Celestina si Kenji. Malakas. Hindi mo ako sinasabihan ng ganyan, Kenji. Ako ang nanay mo. Ginagawa ko lang ang para sa ikabubuti mo. Hindi. Ginagawa niyo lang ang para sa ikabubuti ng pangalan ng Del Rosario. Hindi niyo inisip ang nararamdaman ko. Hindi niyo inisip ang nararamdaman ni Mika. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, umalis si Doña Celestina, puno ng galit at pagkadismaya. Iniwan niya si Kenji na nakatayo. Ang kanyang pisngi ay namumula sa sampal ng kanyang ina, ngunit ang puso niya ay mas masakit. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga ni Kenji, ngunit bawat CCTV footage na nakukuha niya ay tila may kulang. May mga blank spots, may mga glitches, may isang taong sadyang sinisira ang ebidensya. Isang araw, habang umiinom siya ng kape sa isang maliit na tindahan, malapit sa fast food chain ni Mika, nakita niya si Tatay Rigor, ang gwardya, na nakaupo sa isang sulok, nagbabasa ng dyaryo. Lumapit si Kenji. Tatay Rigor, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ni Kenji. Nag-angat ng tingin si Tatay Rigor at may nakita si Kenji sa kanyang mga mata. Isang awa at pag-unawa. Mukhang may mabigat kang dinadala, iho. Tungkol po sa pagnanakaw, sabi ni Kenji. Naniniwala po ba kayo na si Mika ang may gawa niyan? Umiling si Tatay Rigor. Hindi. Alam kong inosente si Mika, pero may mga bagay na hindi ko masabi ng diretso, iho. Delikado? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nag-aalangan si Tatay Rigor. Pagkatapos, tumayo ito at naglabas ng isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Tingnan mo yan. Baka makatulong. Binigay niya kay Kenji ang USB at mabilis na umalis. Nagmadali si Kenji pabalik sa apartment. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang laman nito ay mga CCTV footage mula sa fast food chain. Ngunit hindi ito ang parehong footage na nakita niya sa main office. Mas malinaw, mas kumpleto. Nanonood si Kenji, ang kanyang puso ay kumakabog. Nakita niya ang lalaking naka-hoodie, ang pagtatago nito sa likod ng mga shelves.
At pagkatapos, nakita niya ang isang matangkad na babae na lumapit sa lalaki, nag-uusap at may ibinibigay dito. Ang mukha ng babae ay hindi gaanong malinaw, ngunit ang kanyang tindig at ang kanyang mga galaw, kilalang kilala niya ito, si Alyssa. At sa isang bahagi ng footage, may narinig siyang mahihinang boses mula sa hidden microphone na inilagay ni Tatay Rigor. Boses ni Alyssa. Siguraduhin mong walang matitirang ebidensya at tawagan mo si Tita Celestina. Sabihin mong nagawa na natin ang pinag-usapan. Nanlumo si Kenji, hindi lang si Alyssa, kundi pati na rin ang kanyang ina. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. At siya, si Kenneth Del Rosario, ay naging bahagi ng kasinungalingang yon na sinira ang buhay ng babaeng minahal niya. Nanlumo si Kenji. Ang footage mula sa USB ni Tatay Rigor ay parang bomba na sumabog sa kanyang mukha. Nagwasak sa lahat ng pagdududa at pag-asa. Si Alyssa at ang kanyang ina. Ang dalawang babaeng pinagkatiwalaan niya, kahit pa may pag-aalinlangan, ay naging mga halimaw. Sinira ang buhay ni Mika para sa kanilang pansariling interes. At siya, sa kanyang kahinaan, ay naging kasangkapan sa kanilang kasamaan. Ang galit ay lalong nag-aalab. Sinasakal ang bawat hibla ng pagkatao niya. Ngunit mas matindi ang kirot ng pagsisisi. Pagsisisi dahil sa pananalig sa kanyang pamilya at pagsisisi dahil sa pagdududa kay Mika. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kenji kasabay ng paghagis ng laptop sa sopa. Napapahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng galit at sakit. Bakit niya nagawa iyon? Bakit niya hinayaang maloko siya? Kinuha niya ang bracelet na may letrang A na nasa kanyang bulsa. Ito ang bracelet na kanyang napulot, ang bracelet ni Alyssa. Isang testamento sa kanyang pagkabulag at sa panloloko ng mga taong malapit sa kanya. Pinisil niya ito ng mahigpit, halos sirain sa kanyang palad. Hindi siya maaring manatiling tahimik. Hindi niya maaring hayaang manalo ang kasamaan. Kailangan niyang ipagtanggol si Mika kahit pa hindi na siya nito pagkatiwalaan. Ito ang tanging paraan para mabawi ang kanyang sarili at para maipaglaban ang pagmamahal na kanyang sinira. Nagmadali si Kenji. Ang kanyang isip ay nagmamadali. Naghahanap ng paraan para makahanap kay Mika. Ngunit saan? Wala siyang alam na ibang pupuntahan nito. Ang lahat ng kontak nila ay sa apartment lang, sa trabaho nito. At ngayon, wala na rin siya roon. Sinubukan niyang tawagan si Aling Tess, ang manager ni Mika. Ngunit ang kanyang cellphone ay hindi sumasagot. Desperado na si Kenji. Bumalik siya sa fast food chain ng Golden Spoon sa pag-asang may makakausap siya roon na may alam sa kinaroroonan ni Mika. Pagpasok niya, nakita niya ang mga crew na abala sa kanilang trabaho, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Sir Kenji, bati ng isa sa mga crew, si Jane. Hindi ko po akalaing makikita ko kayo rito. Jane, may alam ka ba kung nasaan si Mika? Tanong ni Kenji. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling si Jane. Umalis po siya, sir. Hindi na po siya bumalik simula nung gabing iyon. Hindi rin po namin alam kung nasaan siya. Naramdaman ni Kenji ang matinding pagkadismaya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pag-alis niya sa fast food chain, naaalala niya ang mga salita ni Tatay Rigor. Ang totoo ay nasa mga lugar na hindi mo inaasahan. Naglakad si Kenji, wala sa sarili, sa mga kalye ng Quezon City, umaasa na may makita siyang pahiwatig. Habang naglalakad, may isang maliit na cafe na napansin niya. Isang simpleng cafe na may mga poster ng mga homemade pastries at kape. Ang aroma ng kape ay umalingaw-ngaw sa hangin. At sa sandaling iyon, naaalala niya ang pangarap niya na magkaroon ng sariling cafe na pinatay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding pangungulila kay Mika. Sa simpleng buhay na kasama niya, sa mga tawa at ngiti nito,
Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Kenji. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang nakasulat ay, "Kuya Kenji, alam kong naghahanap ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tawagan mo ako." May numero ng telepono sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Kenji. "Kuya Kenji? Sino ito? At paano nito nalaman na naghahanap siya?" Kinuha ni Kenji ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang numero. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. Isang boses ng isang batang lalaki. "Hello? Sino to?" tanong ni Kenji. "Kuya Kenji, si Carlo po ito." Sagot ng boses, ang kapatid ni Ate Mika. Nagulat si Kenji. "Carlo? Paano mo nalaman ang numero ko?" "Si Ate Mika po. Binigay niya sa akin ang numero niyo dati. In case daw po may emergency. Hindi ko po akalaing magagamit ko po ngayon." May bakas ng lungkot sa boses ni Carlo. "Alam ko po ang nangyari. At alam ko rin po na inosente si Ate Mika." Naramdaman ni Kenji ang pag-asa na umuusbong sa kanyang dibdib. "Carlo, alam mo ba kung nasaan si Mika?" "Hindi po, Kuya Kenji. Umalis po siya nang walang paalam. Pero may kailangan po akong sabihin sa inyo. May nakita po ako sa files ng laptop ni Ate Mika. Mga litrato, mga emails. Mukhang may connection po si Ate Alisa sa isang tao sa IT department ng company niyo. Ang taong yon ang nagmanipulate ng mga CCTV footage." Nanlaki ang mga mata ni Kenji. IT department? Ito ang sagot. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle. "Carlo, kailangan nating magkita. Ngayon na." Utos ni Kenji. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating malaman ng lahat. Para kay Mika." "Opo, Kuya Kenji. Magkita po tayo sa cafe malapit sa eskwelahan ko. May dala po ako. Sana po paniwalaan niyo ako." Naramdaman ni Kenji ang isang matinding pag-asa. Mayroong liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Si Carlo, ang kapatid ni Mika, ang magiging susi sa paghahanap sa katotohanan at sa pagbawi sa pagmamahal ni Mika. Sa labis na pag-asa, agad na tinungo ni Kenji ang cafe na sinabi ni Carlo. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asang matutuklasan ang buong katotohanan. Pagdating niya sa cafe, nakita niya si Carlo na nakaupo sa isang sulok, may hawak na isang laptop at isang folder. Sa tabi nito ay si Tatay Rigor na nakangiti ng bahagya. "Carlo, Tatay Rigor!" Bati ni Kenji, agad na lumapit sa kanila. "Kuya Kenji!" sabi ni Carlo. Tumayo at inabot ang kamay ni Kenji. "Salamat po at dumating kayo." "Salamat kayo sa pagtawag ninyo," sagot ni Kenji. "May nahanap ba kayong impormasyon?" Tumango si Carlo. "Opo, matagal ko na pong napapansin ang kakaibang galaw ng system sa fast food chain ni Ate Mika. Bilang isang IT student, nagduda po ako. Kaya, sinubukan kong i-access ang server logs at backup files ng company niyo po. Dahil po sa mga hint na nakita ko sa laptop ni Ate Mika." "At ano ang nakita mo?" tanong ni Kenji, sabik na sabik. Ibinukas ni Carlo ang kanyang laptop. "Eto po, lahat ng CCTV footage na inilabas sa main office ay peke. May taong sadyang binago ang files. Pero nakahanap po ako ng raw files na hindi nila na-delete. At may nakita rin po ako sa email ni Ate Mika na konektado sa company niyo." Ipinakita ni Carlo ang mga raw CCTV footage sa laptop. Nakita ni Kenji ang lahat. Ang pagdating ng lalaking naka-hoodie, ang pag-atake kay Mika, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang paglapit ni Alisa sa lalaki, ang pag-uusap nila, at ang pagbibigay ng pera. Ang bracelet na may letrang A ay malinaw na nakita sa kamay ni Alisa. At sa audio, malinaw na rinig ang boses ni Alisa. "Siguraduhin mong walang matitirang ebidensya. At tawagan mo si Tita Celestina. Sabihin mong nagawa na natin ang pinag-usapan." Nanlaki ang mga mata ni Kenji. "Si Mama?" bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya lubos akalaing pati ang kanyang ina ay may kinalaman dito.
Opo, Kuya Kenji, sabi ni Carlo. Ayon sa mga email na nakita ko sa laptop ni Ate Mika, may mga transactions si Ate Alisa sa isang tao sa IT department ng company niyo. Ang taong yon ang nag-edit ng mga footage at nagtanim ng mga fake evidence laban kay Ate Mika. At alam ko kung sino ang taong yon. Dagdag ni Tatay Rigor, ang kanyang boses ay matigas. Si Mang Tony, ang dating IT manager na pinagkakatiwalaan ni Doña Celestina. Siya rin ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho ko noon sa isa sa mga company ng Del Rosario. May setup din silang ginawa para mapagbintangan akong nagnakaw, para lang matanggal ako sa posisyon. Nagulat si Kenji. Tatay Rigor, ikaw, bakit hindi niyo sinabi? Delikado, iho, sabi ni Tatay Rigor. Ayaw kong madamay ka pa. Pero nang makita ko ang ginawa nila kay Mika, hindi ko na kinaya. Ayokong may iba pang masira ang buhay dahil sa kanila. Naramdaman ni Kenji ang matinding galit na umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi lang si Mika, kundi pati na rin si Tatay Rigor at marahil marami pang iba. Ang kanyang pamilya, ang pangalan ng Del Rosario, ay ginagamit para sa kasamaan. Salamat, Carlo. Salamat daham, Tatay Rigor, sabi ni Kenji. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang manalo sila. Hindi ko hahayaang masira nila ang buhay ni Mika. Kuya Kenji, may isa pa po pala akong nakita, sabi ni Carlo na may hawak na folder. May mga lumang report po tungkol sa isang kaso ng pandaraya sa isang subsidiary company niyo po noon na si Tatay Rigor po ang pinagbintangan. Pero ang totoo, may naglipat ng pondo sa ibang account na konektado sa isang holding company na ang may-ari ay Pamilya Del Rosario. Nanlaki ang mga mata ni Kenji, ang kanyang ina. Talagang may connection siya sa lahat ng ito. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kailangan nating ipakita ito sa lahat, sabi ni Kenji. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Kailangan kong ipagtanggol si Mika at kailangan kong ipagtanggol ang katotohanan. Opo, Kuya Kenji. Nandito po kami para suportahan kayo, sabi ni Carlo. Salamat. Maraming salamat sa inyo, sabi ni Kenji. Ngayon, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Kinuha ni Kenji ang kanyang cellphone. Isang matinding desisyon ang gagawin niya. Hindi na siya maaaring magtago. Hindi na niya maaaring hayaang manalo ang kasinungalingan. Nag-dial siya ng numero. Ang numero ni Attorney Reyes. Attorney, kailangan kong magpatawag ng isang emergency board meeting bukas. Kailangan kong magsalita. At kailangan kong magpakita ng ebidensya. Kung hindi niyo gagawin, ako mismo ang magpapakita ng ebidensya sa media. At hindi niyo magugustuhan ang mangyayari. Ang boses ni Kenji ay malamig, matigas, at puno ng kapangyarihan. Hindi na siya ang dating Kenji na sunod-sunuran sa kanyang ina. Siya na ngayon si Kenneth Del Rosario, ang CEO na handang ipaglaban ang katotohanan at ang taong mahal niya. Ang araw ng board meeting ay dumating. Nasa silid pulungan si Kenji, nakaupo sa harap ng mahabang mesa, katapat ang mga miyembro ng Board of Directors ng Del Rosario Group of Companies. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Doña Celestina na may matigas na mukha. Sa tabi niya ay si Alisa, na nagtatago ng nangiti ng pagtatagumpay. Hindi nila alam ang mangyayari. Nagsimula ang meeting. Sinalubong ni Doña Celestina si Kenji ng isang seryosong tingin. Kenji, bakit mo kami pinatawag dito? Wala kaming oras sa mga walang kwentang pagliliwaliw mo. Tumayo si Kenji, ang kanyang mga mata ay matalim. Diretsong nakatingin sa kanyang ina at kay Alisa. May mahalaga akong sasabihin sa inyo, Ma. Sa inyong lahat, ito ay tungkol sa integridad ng ating kumpanya at sa katotohanan. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ngumiti si Alisa, tila nasisiyahan sa pagiging sentro ng atensyon. Huwag kang mag-aksaya ng oras, Kenji. Matigas na sabi ni Doña Celestina. Kung tungkol lang yan sa babaeng yan, wala akong pakialam.
May pakialam kayo, Ma, dahil sangkot kayo sa kasinungalingan. Sagot ni Kenji, ang kanyang boses ay puno ng galit. At hindi lang si Mika ang pinag-uusapan dito, kundi ang pangalan ng Del Rosario na sinisira nyo. Nagulat si Doña Celestina. Tumayo siya. Anong pinagsasabi mo, Kenji? Baka nakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Hindi, Ma. Hindi ko nakakalimutan. At hindi ko rin nakakalimutan ang lahat ng pinagawa niyo para sirain ang buhay ni Mika. At para tanggalin si Tatay Rigor sa trabaho niya noon, nag-iba ang ekspresyon ni Doña Celestina. Nagsimula itong manginig, ngunit mabilis itong nagkunwari. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Talaga po ba, Doña Celestina? Tanong ni Kenji, sabay bukas ng laptop. Paano po ito? Ipinakita ni Kenji ang mga CCTV footage na ibinigay ni Carlo at Tatay Rigor. Ang mga raw files, ang pagdating ni Alisa sa bodega, ang pakikipag-usap nito sa lalaking nagnakaw, ang pagbibigay ng pera, at ang bracelet na may letrang A, at ang pinakamalala sa lahat, ang audio, kung saan malinaw na narinig ang boses ni Alisa na nag-uulat kay Tita Celestina na nagawa na ang pinag-usapan. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat at galit. Namutla si Alisa at nagsimulang umiyak. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Alisa, umiiyak. Hindi gawa-gawa, Alisa. Matigas na sabi ni Kenji. Mayroon pa akong mga email at bank transaction records na nagpapatunay na nagbayad ka sa isang tao sa IT department para i-manipulate ang mga evidence at ang taong iyon ay may direktang koneksyon sa inyo, Ma. Nagulat si Doña Celestina. Hindi na ito makapagsalita. Ang kanyang matigas na muka ay napalitan ng takot. Ginamit niyo ang kapangyarihan niyo, ang pangalan ng Del Rosario, para sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Patuloy ni Kenji. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Para lang mapaghiwalay kami ni Mika. Para lang mapilit niyo akong pakasalan ang taong hindi ko mahal. Kenji, sapat na! Sigaw ni Doña Celestina, ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Hindi, Ma. Hindi pa sapat. Sumigaw si Kenji. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito na ang katapusan. Ayoko na. Ayoko na ng buhay na ito. Ayoko na ng pamilya na handang sirain ang buhay ng ibang tao para lang sa kapangyarihan at pangalan. Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng Del Rosario Group of Companies. Nagulat ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay nagulat. Si Alisa ay umiyak at si Doña Celestina ay nanatili sa kanyang upuan, tila na bato. Ma, pinilit niyo akong talikuran ang pangarap ko. Pinilit niyo akong mabuhay sa isang buhay na hindi sa akin. At ngayon, sinira niyo ang pagmamahal ko. Kaya ngayon, ako naman ang pipili. Pinipili ko si Mika. Pinipili ko ang simpleng buhay na kasama niya. Pinipili ko ang katotohanan at ang pagmamahal kaysa sa kayamanan at kapangyarihan niyo. Pagkatapos noon, kinuha ni Kenji ang kanyang resignation letter na matagal na niyang inihanda. Inilapag niya ito sa mesa. Sa harap ng kanyang ina, magre-resign na ako bilang CEO ng kumpanya at isusuko ko ang lahat ng mana ko mula sa inyo. Handa akong magsimula sa wala, Ma. Basta kasama ko si Mika. Ang mga miyembro ng board ay nagbulungan at ang ilan ay tila na konsensya. Alam nilang matagal nang abusado si Doña Celestina sa kanyang kapangyarihan. Ilang saglit pa, pumasok ang mga pulis na ipinatawag ni Attorney Reyes na lihim na nakikipagtulungan kay Kenji. Dinakip si Alisa sa kasong pagnanakaw at paninirang puri. Umiiyak ito, ngunit walang nakiramay. Si Doña Celestina ay nanatili sa kanyang upuan, tila isang rebulto. Ang kanyang mga plano ay nagkawatak-watak. Ang kanyang anak, ang tagapagmana ng Del Rosario, ay tumalikod sa kanya. Umalis si Kenji sa silid pulungan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalungkutan, ngunit may kakaibang kagaanan din. Sa wakas, malaya na siya.
Malaya na siya sa mga tali ng kanyang pamilya. At ngayon, oras na para hanapin si Mika. Naglakad si Kenji, wala sa sarili. Papalabas ng gusali ng Del Rosario. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at naramdaman niya ang init nito. Sa kanyang bulsa, may hawak siyang isang maliit na kahon. Isang simpleng kahon na naglalaman ng isang singsing. Isang singsing na kanyang binili mula sa sarili niyang ipon, hindi mula sa mana ng Del Rosario. Alam niyang hindi pa ito tapos. Alam niyang marami pa siyang kailangang ayusin. Ngunit ang una sa kanyang listahan ay ang hanapin si Mika at hilingin ang kanyang kapatawaran. Lumipas ang mga araw, linggo. Sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalim ang sugat sa puso ni Mika. Ang pangalan ng fast food chain na kanyang minahal ay nagkaroon ng bahid ng iskandalo. Ang kanyang mga kasamahan ay tiningnan siya ng may awa. Ang pamilya Del Rosario at ang pagtataksil ni Alisa ay naging balita sa lahat ng sulok. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang alaala ni Kenji, ang lalaking minahal niya ngunit nagduda sa kanya. Umalis si Mika sa Quezon City. Sumama siya sa isang kaibigan sa probinsya sa pag-asang makahanap ng bagong simula. Nagtrabaho siya sa isang maliit na tindahan sa gabi, malayo sa ingay ng syudad, malayo sa mga alaala. Sa bawat pagpatak ng gabi, ang kanyang isip ay bumabalik sa mga ngiti ni Kenji, sa mga yakap nito, at sa huli, sa mga mata nito na puno ng pagdududa. Mika, kumain ka na. Sabi ng kanyang kaibigan, si Jenny, isang gabi. Hindi ka na naman kumakain ng maayos. Ayos lang ako, Jenny. Sagot ni Mika. Pinipilit ngumiti. Hindi ka ayos, Mika. Sabi ni Jenny, umupo sa tabi niya. Alam kong masakit, pero hindi ka pwedeng magpakulong sa nakaraan. Kailangan mong magpatuloy. Gusto ni Mika na maniwala sa mga salita ni Jenny. Ngunit paano? Paano ka magpapatuloy kung ang puso mo ay puno ng sakit at pagtataksil? Isang gabi, habang abala si Mika sa pag-aayos ng mga paninda sa tindahan, may isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon at ang kanyang buhok ay medyo gulo. Ngunit ang kanyang mga mata, iyon ang mga mata na hindi kailanman nakalimutan ni Mika. Si Kenji. Natigilan si Mika. Akala niya ay panaginip lang ito. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, pagmamahal, ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang kalooban. Mika, ang boses ni Kenji ay mahina. Puno ng sakit at pagmamakaawa. Hindi nakapagsalita si Mika. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Kenji sa kanya, dahan-dahan, na parang natatakot na baka mawala siya. Nang makalapit ito, dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya. Oo, lumuhod si Kenji sa harap ng lahat ng mga customer at kasamahan ni Mika sa tindahan. Mika, patawarin mo ako. Simula ni Kenji, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako dahil sa aking kahinaan. Patawarin mo ako dahil nagduda ako sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi ko ipinagtanggol ang pagmamahal natin. Naramdaman ni Mika ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay unti-unting lumambot. Ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang sakit na dinulot nito. Kenji, bakit? Tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay nabasag. Bakit mo ginawa yan sa akin? Dahil sa takot, Mika. Sagot ni Kenji. Tiningnan siya sa mga mata. Takot na masira ang pangalan ng Del Rosario. Takot na mawala ang lahat. Pero mas masakit ang mawala ka. Mas masakit ang magduda ako sa'yo. Dahil ikaw, Mika, ikaw lang ang nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang takot. Naglabas si Kenji ng isang USB mula sa kanyang bulsa. Ito ang katotohanan, Mika. Ito ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na inosente ka at ang mga taong gumawa nito sa'yo, si Alisa at ang mama ko,
ay pinanagutan ko na. Pinanagutan namin ni Carlo at Tatay Rigor. Nagulat si Mika nang marinig ang pangalan ni Carlo at Tatay Rigor. Tinanggihan ko na ang lahat ng mana ko mula sa kanila, Mika. Patuloy ni Kenji, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Umalis na ako sa Del Rosario Group. Handa akong magsimula sa wala. Mika, basta kasama ka. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ipapakita ko sa iyo na hindi ako tulad ng nasi, na handa akong ipaglaban ka kahit laban sa buong mundo. Sa sandaling iyon, pumasok si Carlos sa tindahan kasama si Tatay Rigor. Ate Mika, totoo po ang sinasabi ni Kuya Kenji. Siya po ang tumulong sa amin para mailabas ang katotohanan. Siya po ang ipinaglaban kayo. Tiningnan ni Mika si Kenji. Pagkatapos ay si Carlo at Tatay Rigor. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay unti-unting naglaho. Ang nakita niya sa mga mata ni Kenji ay hindi takot, kundi pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Dahan-dahang naglabas si Kenji ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob may isang simpleng singsing. Hindi ito mamahalin, ngunit kumikinang sa ilaw ng tindahan. Mika Soriano. Simula ni Kenji, ang kanyang boses ay matatag na. Mahal kita. Mahal na mahal. Bibigyan mo ba ako ng karangalan na makasama ka habang buhay? Magsimula tayo ng bagong buhay. Tayo lang dalawa, na walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng kakadanong nakaraan. Papakasalan mo ba ako? Tiningnan ni Mika ang singsing. Pagkatapos ay ang mga mata ni Kenji. Ang lahat ng sakit ay lumambot. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay pagmamahal at isang matinding pag-asa. Umiiyak si Mika. Ngunit ngayon, luha ng kaligayahan na. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Sa sandaling inabot ni Mika ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang kagaanan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kamay ni Kenji ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay at dahan-dahan nitong isinuot ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Hindi ito mamahalin, ngunit sa mga mata ni Mika, ito ang pinakamagandang singsing sa buong mundo. Opo, Kenji, pabulong niyang sabi habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Opo. Pakakasalan kita. Niyakap ni Kenji si Mika ng mahigpit, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang lahat ng tao sa tindahan ay nagpalakpakan at si Carlo at Tatay Rigor ay lumapit para batiin sila. Ate Mika, congrats! Masayang sabi ni Carlo, niyakap ang kanyang ate. Iho, Mika, masaya ako para sa inyo, sabi ni Tatay Rigor. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Kinabukasan, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Mika at Kenji. Hindi sila nag-aksaya ng panahon, kasama si Carlo na nagtapos na ng IT at si Tatay Rigor na naging matalik nilang kaibigan. Sinimulan nila ang pangarap ni Kenji, ang magkaroon ng sariling restaurant. Kumuha sila ng isang maliit na pwesto sa isang lugar na hindi gaanong abala, ngunit may potensyal. Si Kenji ang nagluto, si Mika ang manager, si Carlo ang nag-asikaso ng kanilang online presence at social media, at si Tatay Rigor ang nagiging tagapayo at paminsan-minsan ay taga-deliver pa. Mika, tingnan mo to, sabi ni Kenji. Ipinapakita ang isang menu na gawa niya. Simple lang, pero masarap. Mukhang masarap nga, ngiti ni Mika habang tinitingnan ang mga dish na may halong Filipino at international cuisine. Pero kailangan natin ng pangalan. Ang Pag-asa, sabi ni Kenji, nakatingin sa kanya. Dahil sa iyo, Mika, nagkaroon ako ng pag-asa at sa atin, nagkaroon tayo ng bagong simula. Ngumiti si Mika. Maganda nga. Ang Pag-asa Restaurant. Sa mga unang buwan, hindi naging madali. Maliit ang kanilang pwesto, limitado ang kanilang pondo. Ngunit sa bawat pagsubok, lalong lumakas ang kanilang pagmamahalan. Si Kenji ay hindi nagrereklamo sa pagod.
Masaya siyang nakakatupad ng pangarap niya. Si Mika naman, masipag na nagtatrabaho na ngayon ay may kasama na siyang nagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap. Minsan, may mga customer na nakakakilala kay Kenji, mga dating kasamahan niya sa board o mga kaibigan ng kanyang ina. Nagsimula silang magbulungan, nagtataka kung bakit ang isang Kenneth Del Rosario ay nagluluto sa isang maliit na restaurant. Ngunit hindi na nagpakabisa si Kenji sa kanilang mga opinyon. Ang tanging mahalaga ay si Mika at ang kanilang pangarap. Isang araw, habang abala si Kenji sa kusina, may dumating na isang matandang ginang na mukhang mayaman. Umupo ito sa isang sulok at dahan-dahang ngumiti kay Kenji. "Kenji, naalala mo ba ako?" Tanong ng ginang. "Tita Elena?" Gulat na sabi ni Kenji. Si Tita Elena ay isang dating miyembro ng board na matagal nang hindi sumasang-ayon sa mga desisyon ni Doña Celestina. "Oo, nabalitaan ko ang lahat. Ang ginawa mo para sa pagmamahal mo at ang ginawa ng mama mo." Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at paghanga. "Gusto kong tulungan ka, Kenji. Alam kong matagal nang mali ang mga desisyon ng mama mo. At masaya akong nakita kitang nagpakatotoo sa sarili mo." Nagulat si Kenji. "Salamat po, Tita Elena. Pero kaya po namin to." "Alam ko. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Mayroon akong mga koneksyon na makakatulong sa inyo. Huwag kang matakot humingi ng tulong, iho. Hindi masama ang tumanggap ng tulong, lalo na kung para sa pangarap mo." Ang alok ni Tita Elena ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Kenji. Hindi siya nag-iisa. Mayroon pa rin palang mga taong may mabuting puso sa mundong pinamumunuan ng kayamanan at kapangyarihan. Sa tulong ni Tita Elena, unti-unting lumago ang Pag-asa Restaurant. Mula sa isang maliit na pwesto, naging 2 at pagkatapos ay 3. Ang bawat branch ay puno ng pagmamahal, ng masarap na pagkain at ng inspirasyon ng kwento ni Mika at Kenji. Nakabili sila ng sariling bahay, hindi marangya, ngunit malaki at puno ng init. Si Carlo ay nakatapos na ng kanyang pag-aaral at nagtatrabaho na sa isang malaking IT company, ngunit palagi pa ring tumutulong sa kanila. Si Tatay Rigor naman, masaya na sa kanyang buhay at nakikita sa kanyang mukha ang katuwaan sa mga tagumpay ng dalawa. Isang hapon, habang nag-iisa si Mika sa kanilang kusina, hinawakan niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang simpleng singsing na yon ay sumisimbolo sa lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang galit, ang pagdududa, at ang huli, ang pagmamahal at pagpapatawad. Niyakap siya ni Kenji mula sa likod. "Ano ang iniisip mo? Mahal ko." "Kung gaano tayo kaswerte, Kenji," sagot ni Mika nakatingin sa kanya, "na kahit anong mangyari, nanatili tayong matatag. At ikaw, hindi mo ako iniwan." "Hindi kita iiwan, Mika. Kailanman," sabi ni Kenji, hinalikan siya sa noo. "Tayo lang, Mika. Tayo lang ang bubuo ng sarili nating kwento." Lumipas ang mga taon at ang Pag-asa Restaurant ay hindi na lang isang pangarap, kundi isang matagumpay na katotohanan. Mula sa isang maliit na pwesto, naging isang chain ng mga restaurant na pinupuntahan ng mga tao hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa kwento ng pag-asa at pagmamahal sa likod nito. Si Kenji, na ngayon ay mas kilala bilang Chef Kenji, ay nagluto ng may pagmamahal, at si Mika, ang kanyang asawa, ay naging kanyang inspirasyon at katuwang sa lahat. Naging isang masayang pamilya sila, at ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng tawanan ng kanilang mga anak. Si Carlo ay naging isang matagumpay na IT professional na ngayon ay may sarili ng startup, ngunit palagi pa ring bumibisita sa kanila. Si Tatay Rigor ay naging isang mahalagang miyembro ng kanilang pamilya, isang lolo sa kanilang mga anak. Isang hapon, habang nag-aayos si Kenji ng mga bagong menu sa kanyang opisina, may isang mensahe siyang natanggap. Galing ito kay Attorney Reyes
na ngayon ay isang matalik na kaibigan at legal advisor nila. Sir Kenneth, may bisita po kayo, sabi ni Attorney Reyes, si Doña Celestina. Naramdaman ni Kenji ang isang matinding kiba sa kanyang dibdib. Matagal na rin silang hindi nagkita ng kanyang ina. Mula nang talikuran niya ang Del Rosario Group, hindi na sila nag-ugnayan. Lumabas si Kenji sa opisina at nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa waiting area, nakatingin sa paligid. Matanda na ito at ang dating matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan at pag-iisip. Ma, bati ni Kenji, ang kanyang boses ay kalmado. Nag-angat ng tingin si Doña Celestina. Kenji, kumusta ka? Ayos lang po ako, ma. Kayo po? Heto, tumanda na. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Magaling ka na ngayon. Ang restaurant mo, sikat na. Salamat po, ma. Ito po ang pangarap ko, sabi ni Kenji. Alam ko, pinatay ko ang pangarap mo noon. Nagkamali ako, Kenji. Pabulong na sabi ni Doña Celestina. Hindi ito humingi ng tawad, ngunit ang mga salita nito ay isang pag-amin na sapat na para kay Kenji. Pinilit ko lang ang sarili ko na paniwalaan na ang kayamanan at kapangyarihan ang tanging mahalaga. Pero nakita ko kung paano ka naging masaya ngayon. Hindi mo kailangan ng Del Rosario para maging matagumpay. Niyakap ni Kenji ang kanyang ina, mahigpit. Ang lahat ng galit at sakit sa kanilang nakaraan ay unti-unting lumambot. Hindi ito isang ganap na pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula. Salamat po, ma, sabi ni Kenji. Dumating si Mika, may dalang kape. Magandang hapon po, Doña Celestina. Tiningnan ni Doña Celestina si Mika at sa pagkakataong ito, walang bahid ng pagkadismaya o galit sa kanyang mga mata. Sa halip, isang paghanga. Mika, ikaw pala ang dahilan kung bakit nagbago ang anak ko. Salamat. Nagyakapan sina Mika at Kenji. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kanilang pagmamahal ay naging isang tanglaw. Nagbigay liwanag sa kanilang mga buhay at nagpakita sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal, katapatan, at tapang. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Mika sa kanilang balkonahe, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Kenji ang kamay ni Mika. Mika, naalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon? Tanong ni Kenji. Nahanda akong ipaglaban ka, kahit laban sa buong mundo? Oo, Kenji, at ginawa mo nga. Sagot ni Mika, ngumiti. Salamat sa iyo, Mika. Salamat sa pagtitiwala mo ulit sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pag-asa. Sabi ni Kenji, hinalikan ng kamay ni Mika. Tunay ngang ang pag-ibig, hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan, kundi sa tapang na ipagtanggol ang minamahal, kahit laban sa buong mundo. Sa dilim ng gabi, ang simpleng singsing sa daliri ni Mika ay kumikinang, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan na nanatiling matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig o romansa, kundi sa pagpapatawad, pag-unawa, at ang walang hanggang lakas ng isang pusong handang lumaban para sa kapakanan ng pinakamamahal. Magkasama silang tumayo, magkahawak kamay, nakatingin sa malawak na kalangitan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit sa bawat hakbang, lalo nilang napatunayan na ang pag-ibig ang tanging tanglaw na kailangan nila para harapin ang anumang hamon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pag-asa, pagtubos, at ang walang katapusang kapangyarihan ng isang pusong nagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Mika at Kenji. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagmamahal sa kwentong ito.
Salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Mika at Kenji mula sa kanilang mga pagsubok hanggang sa kanilang pagtatagumpay. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata, sa bawat tawa at sa bawat luha. Ang paglikha ng kwentong ito ay puno ng pagmamahal at inspirasyon. Habang isinusulat namin ang bawat eksena, nakita namin kung paano lumalaban ang tunay na pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok, pagdududa at pagtataksil. Naging buhay ang mga karakter at ang kanilang mga aral ay naging malalim na paalala sa aming lahat. Sana, sa pamamagitan ni Mika at Kenji, nakita niyo rin na ang tunay na halaga ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan, kundi sa katapatan, sa kakayahang magpatawad at sa tapang na ipaglaban ang minamahal kahit laban sa buong mundo. Ang pag-asa ay laging naroon, lalo na kung pinipili nating maniwala sa kapangyarihan ng pagmamahalan. Ngayon na natapos na ang kanilang paglalakbay, ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita, sa susunod na kwentong magpapatawa, magpapaiyak, at magbibigay inspirasyon sa inyong puso. Paalam, at mahal namin kayo.